Sa mapagpalang hapon po sa ating lahat, kayo po ay muli nakasubaybay sa The Baptist Hour, ang Hardin ng Panalangin, na ito po ang ating online ministry ng MIBC Silangan na pinangungunahan po ng Pastor Mike Tigan. At ito po ang inyong lingkod, Brother Lester Yabut, kasama po ng Ma'am Shella and Brother Shem. At muli po namin kayong iniimbitahan na samahan kami for 1 hour of prayers and hearing the Word of God. At bago po tayo magsimula, batiin po muna natin Ma'am Joyce Tigan, good afternoon. Ang ating pong mga elders, Ma'am Baby Villamiel, sina Nanay Elvie Rivas, at Nanay Lourdes Mercalessia, Nanay Susan Jose, magandang hapon po. And then, tignan lang po natin, no? Nanay Amihan Sarya Yabut, good afternoon din po. And we will continue to pray po for Kuya Niel Mercalessia, mamaya po sa ating prayer time. Tayo po ay magsimula na at tayo po ay manalangin, humingi po tayo ng gabay sa ating Panginoon. Ama naming banal na nasa langit, maraming salamat po muli Panginoon sa kalayaan, pagkakataon at pribilehyo na ibinigay niyo sa amin upang kami po muli ay magkasama-sama ngayong hapong ito upang kami po ay makapanalangin para sa isa't isa at muli po makarinig na inyong salita. Salamat Panginoon sa lahat po ng nakikinig. Ang panalangin ko patuloy na bigyan niyo po ng gabay, buksan ang mga puso at isipan Panginoon at patuloy na lumago sa pananampalataya. Maraming salamat po Panginoon, gabayan niyo po kaming lahat ngayong hapong ito. Ito ay panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at Amen. At magandang hapon po kay Teacher Edith Jose, kay Ate Lisa Hardiniano at kay Sister Sherilyn Digan Valdez. Magandang hapon po. Tayo po ay magsimula na sa pagbati sa mga nagdiriwang po ng kanilang kaarawan this week. November 4 kahapon, si Sister Janayna Orara, si Daniel Miller at si Sister Bingrain Severino. Ayan, belated happy birthday po sa inyong tatlo. Ngayong araw pong ito, ang aking pinsan, si Kuya Aris Broas, nagdiriwang po ng kanyang birthday. Maging ang pinsan po na Ma'am Shella na si Kevin Paul Santos at ang aming kaibigan po na si Carlos Sevilla ay binabati po namin ng maligayang kaarawan ngayong hapong ito. November 7, Sister Rocherlyn Valdez at si Dr. Tristan Abilio naman po ang magdiriwang ng kanilang kaarawan. November 8, Trixie Belen at si Nanay Lucy Saria Broas ang magdiriwang naman po ng kanilang kaarawan. November 9 naman po, Sister Jemima Umanya Bautista, ang Brother Joshua Mabalot at si Topher Loyola ang mag-celebrate ng kanilang birthdays. At November 10, Ma'am Malulaw at Nanay Tuding Severino naman po ang magbe-birthday. And then sa November 11, si Nathaniel Avancenia naman po ang magdiriwang ng kanilang birthday. And we wish them advance happy birthday po sa lahat po ng nabanggit. Church anniversaries naman po, no? MIBC Antipolo sa November 24 at ang MIBC Silangan naman po will be celebrating 8 years of the ministry ngayon pong November din po. At let us just wait for the further announcements regarding that celebration. And then patuloy lang po kayo magpadala ng inyong mga prayer request para mamaya po maisama natin sa ating prayer time. At magandang hapon din po kay Domingo Sibonga. Magandang hapon po kay Carmelita Belen. Good afternoon. At magandang hapon din po kay Sister Helen Ortiz Paras. Ayan. Praises from your mula po sa inyong lingkod. Mula po sa inyong lingkod at sa aking pamilya, kami po nagpupuri sa Panginoon for His healing grace to our family. We are also thankful for God's traveling mercy and opportunity na binigay po sa amin to spend time with Brother BJ and Sister Mate last week para mag-bond po sa family. And then praises also for God's provisions for Auntie Ninita Saria. She was already discharged from the hospital after an emergency operation and dialysis. And then we seek for your continuous prayer for complete recovery and financial needs for her medications. At paumanhin lang po na meron tayong bisita kasi dito ngayong hapong ito at nag-iingay po siya sapagkat yung mga kabarkada niyang aso sa labas ay nag-iingay din. At ayan po, no? At kung may praises din po kayo, please send it our way para po mabanggit po natin yan sa ating live ngayon. Dadako po tayo sa condolences natin. No? We are
Tayo po ay nakikiramay sa Hernandez family for the passing of Mr. Larry Hernandez noong October 24. And let us pray for the comfort of the Lord for the Hernandez family. Tayo po ay dadako sa ating ilang sick brethren and loved ones at patuloy po tayo na magpadala ng ating mga mahal sa buhay na nais natin ipanalangin. Of course, we will continue to pray for Brother Niel Mercalesha para po sa kanyang healing sa pananakit po ng kanyang likod at mataas na blood sugar. Patuloy natin panalangin si Auntie Ninita Saria for complete recovery and maging sa financial provision for her medication. Panalangin din po natin si Ate Teti Guzman para sa kanyang recovery, and then si Mary Ann Bukat para po sa kanyang diabetes. And then sama po natin sa panalangin, magandang hapon Sister Veronica Belen, ang kanya pong pag-a-apply sa kanyang scholarship sa college at sa pag-aaral po nila, pangangailangan po nila sa kanilang pag-aaral. And then tignan ko lang po from Teacher Edith Jose. Magandang hapon po. Tignan ko lang kung meron pong comment tayo dito. Ayan. Alright. At sa ating pong pagpapatuloy, patuloy nating ipanalangin ang ating mga expectant mothers, Sister Gracie Gesmundo, Sister Mia Miller, and Dr. May Halili. And then dadako po tayo sa ilang prayer request from Angelica Suarez sa problema po niya sa kanyang family, ang sugat sa ulo ni Ella at ni Ashley, patuloy na pag-iingat po sa kanyang tatay at asawa, sa kanyang asawa na si Gerald Aquino, pag-iingat din po kay Marilyn Aquino at matanggal na po ang kanyang nervyos at patuloy po silang bigyan ng kalakasan. Let us also pray, sabi po dito ni Carmelita Belen, praises sa pag-iingat po ng Panginoon, saan mo po sila makarating sa kanilang pagtitinda at sa provisions and spiritual growth. Magandang hapon po kay Venus de Guzman Belen at kay Auntie Ninita Saria. Magandang hapon po, salamat po sa pagsama sa atin ngayong hapong ito. And then let us pray for our elders and senior citizens. Ang Nanay LV Rivas, Sister Baby Villamiel, Tatay Ferdy, Nanay Amihan Yabu, Tatay Tony, and Nanay Chedeng Chua, ang Nanay Norma Castillo, Sister Susan Orara, Sister Evelyn Kekep, Sister Linda Gesmundo. Let us pray also for Preacher Renato and Sister Esther Rufino, Brother Frank and Sister Percy Zapata, Auntie Jovita Digan, Imazeni Paras, Sister Helen Ortiz Paras, patuloy natin panalangin, Sister Rosa Gutierrez, Nanay Lucia Buenaflor, Sister Dory Santos, Nanay Fe Carpio, Nanay Tuding Severino, kay Ma'am Yoli Jacinto. Sama rin po natin sa prayers Sister Susan Gloriani, Sister Doris Guerra, Brother Nick and Sister Lilia Santos, Sister Lourdes Mercalesha, Brother Efren and Sister Lydia Inocencio, ang Tatay Nori and Nanay Norma Santos, sina Cora San Jose, Nengat Dula, Luz Castillo, Lourdes Castillo, Toto Castillo, Noemi Morey. Let us also pray for Tatay Sonny and Nanay Winnie Crame, kay Lando and Tess Abilion, Alex and Beth Chua, James and Aggie Armstrong, Pearly Rivera, Nanay Berbardo Lopez, Teacher Edith Jose. Let us pray for Leonardo Saren, Rosario Concepcion, Auntie Ninita Saria, Tita Edith Santos, Nanay Celia Ignacio, Nanay Daisy Alvarez, Mami Bituin Ledesma, Daddy Apin and Mami Lucy Saria, Nanay Lucy Broas, Tatay Mario Saria, Tony and Letty Garvillas, Kuya Evan Chua, Kuya Raddy and Ate Beth Akong, Corazon Bernardo, Milagros Loquiao, si Rowena Galdones at si Auring Borja. Magandang hapon po sa aming kaibigan si Loarni Adrias. Magandang hapon din po kay Ma'am Teng Orhino. Good afternoon. And then tignan ko lamang po rito Nanay Winnie Crame, magandang hapon din po. And then isama po natin sa panalangin si Lily, anak po ng aming kaibigan na si El, nagumaling na po ang kanyang rashes at wag na po mag-spread. And then let us also pray for Tita Joy La Demora, ang kapatid po ng kanyang father, na maging favorable din po ang results ng biopsy niya at hindi po ito maging cancerous. And then let's also pray for her family sa kanila pong financial needs and stability.
And then let us also pray for Don's Vic Bariso Dairit. Sabi po ni Sister Carmelita dito, pati ang kanyang apo. Patuloy po na bigyan ng kalakasan sapagkat nagkaroon po ng bakterya habang pinapanganak ang kanyang anak. Sige po, tayo po ay isama po natin yan sa ating prayer time. Ano yan? Yan. Wala po rito kung meron po tayo na miss. Okay. Ayan po. And then let us also pray for our online services, ang Hardinang Panalangin, ang Bountiful Feastings on the Divine Verses with Bishop De Vega, May Kaagapay with Pastor Nel Datur, ang Of Word and of Prayer with Pastor Neil Kikep, Preacher J. Basorara, Preacher Junes Beto, Deacon Joseph Crame, and Deacon Ken Avestruz. Sama rin po natin sa panalangin ang May Tiyak na Kaligtasan with FEMAP Pastors. And po muna ang ating mga babanggitin at patuloy lamang po kayo magpadala ng prayer request. Yan po ay i-update natin, isasama natin sa ating prayer time, sa ating listahan ng prayer time mamaya para po sabay-sabay po natin ipanalangin. And kung meron po kayong matatandaan sa mga binanggit natin, sasama na lang po sa ating prayer time mamaya upang tayo po ay isang tinig na makapanalangin sa ating Panginoon. Ayan po. At this point po muna ay let us listen to a special number. Maraming salamat po sa Tanging Bilang na ang pamagat po niyan ay I'll Fly Away. It was performed by Sister Veronica Belen, Sister Venus Belen, and Sister Eliza Mabansagan po ito. At panalangin po natin na Lord willing po, baka mag-resume po ang ating recording baka next year na po sapagkat medyo busy tayo this November and December. At patuloy natin panalangin na po ang kalooban po ng Panginoon sa atin.
And then magandang hapon po kay Pastor Nelda Tour. Good afternoon. And then salamat po sa panonood sa atin ng panalangin. And then let us also pray for our anniversary po, no? Sabi po dito na Ma'am Joyce Tigan. And also the Lord's will sa ating anniversary. And tignan ko lang po rito. Okay, tayo po ay dadako na sa ating maikling pag-aaral ang salita ng Panginoon. Please turn your Bibles to our main text for today. Ito po ay makikita natin sa Book of John, chapter 9. Book of John, chapter 9. At ang verse po natin ay 1 to 3. So John 9, 1 to 3. And the Bible reads, "And as Jesus passed by, he saw a man which was blind from his birth. And his disciples asked him, saying, Master, who did sin, this man or his parents, that he was born blind? And Jesus answered, Neither hath this man sinned nor his parents, but that the works of God should be made manifest in him." Tayo po humingi ng gabay sa ating Panginoon. Let us pray. Ama namin makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa inyong salita na aming matutunghayan ngayong araw na to. Nawa Panginoon ay please help us understand the wisdom that you are teaching us today, O Lord. And we also pray na buksan po ang ating mga puso at isipan Panginoon para po mai-apply po namin sa araw-araw ang inyong salita na maririnig po namin today. Maging ang inyong pong lingkod, Panginoon, ako po muli nang itago sa inyong likuran. Ang salita po, mensahe na kanilang maririnig, na po manggaling sa inyo, Panginoon, makita ang inyong kaluwalhatian, makita po ang inyong kapurihan, at hindi po ang aking kasalanan. Maraming salamat, Panginoon, ang inyong gabay, ang hinihiling namin ngayong hapong ito, sa pangalan po ng aming Panginoong si Jesus. Amen at Amen. Amen. And we are still po in the series of the fruit of the Spirit. Last 2 Tuesdays po, kung kayo po ay nakasubaybay, we have discussed about some of the fruit of the Spirit found in Galatians 5:22 to 23. We also have we have discussed about discuss natin. Teka lang po ayan, i-bring up ko lang po at medyo nagkakaedad na rin po tayo. Ang ating pong na-discuss so far ay meekness and temperance. Ayan po, so the last 2 Tuesdays, yan po ang naging topic for our discussion, temperance and meekness. And then today, ang ating pong itatakel ay goodness and gentleness. Pagsamahin na po natin, So the title for our devotion today, Fruit of the Spirit series, goodness with gentleness. Goodness with gentleness. Ayan po, Sa Tagalog, it reads, kabutihan ng may kahinahunan. Ayan. Kabutihan ng may kahinahunan. So, yung goodness po and gentleness, these are very self-explanatory words. Even a child will know, kung ano ibig sabihin ng goodness. Goodness ay pagiging mabuti, and gentleness ay pagiging mahinahon, So, sa tingin ko naman, marami sa atin, lalo na sa mga nanonood sa atin ngayon, na hindi nagkulang ang kanilang mga magulang habang tayo po pinapalaki na maging mabuting bata ka, o sana lumaki kang mabuti, sana lumaki kang mahinahon, yung hindi mainitin ang ulo, yung hindi agresibo, but always having goodness and gentleness in mind sa lahat po ng ating gagawin. Sa tingin ko, even sa mga magulang po na nandito at nakikinig ngayon, ay can relate, Wala naman po sigurong mabuting magulang na nag-wish sa kanilang mga anak na maging masamang tao, So, by definition, it is very simple. It is very easy to understand. So, explore po natin yung goodness and gentleness in a different angle. Tignan po natin siya sa ibang anggulo, So, unahin po natin goodness and gentleness in our thoughts, Ayan po, at pagpamanhin na po yung aso namin,
Siya rin po ay nakikinig at umaamin lang po yan. So, goodness and gentleness in our thoughts. Basahin po natin sa James 2, 1 to 4. Po. Sabi po ng Book of James, chapter 2, verse 1 to 4, My brethren, have not the faith of our Lord Jesus Christ, the Lord of glory, with respect of persons. For if there come unto your assembly a man with the gold ring in goodly apparel, and there come in also a poor man in vile raiment, and ye have respect to him that weareth the gay clothing, and say unto him, Sit thou here in a good place, and say to the poor, Stand thou there, or sit here under my footstool. Are ye not then partial in yourselves, and are become judges of evil thoughts? At po, no, sabi po ng Apostol Santiago na magkaroon tayo ng pananampalataya sa ating Panginoon Kristo. Pag sinabi po ditong, 'di ba, have not the faith of our Lord Jesus Christ with respect of persons. Wag po tayong magkaroon na wag naman po sana na ang ating pananampalataya sa Panginoon ay depende sa tao. No, sinasabi po ditong with respect of persons ay tinitignan po muna natin yung tao, no? Kung paano natin siya itatrato. At yan pong kabuuan ng binasa natin. So when it comes to how we treat people, 'di ba? Wag nawa po sanang ang maging basehan po natin ay yung nakikita natin sa tao. So, do not treat people based on how they look. At we must admit, no, aminin na natin na karamihan sa atin minsan mabait tayo o magiliw tayo sa mga tao na pogi, no, na gwapo, na maganda, na kaaya-aya ang mukha. Mabait tayo sa mga tao na may pera, no, na maganda na ang status sa buhay. Magiliw tayo sa mga tao na ginagawan tayo ng pabor. Mabait tayo sa mga tao na pwede nating utangan, no? Gano'n naman daw po yun eh. Pagka mangungutang, ang bait. Pagka maniningil na, wow! Di mo malapitan. So, pero pagka mayroong mga tao na nakikita natin na sa standard natin ay hindi sila kagandahan, kagwapuhan, ano? Hindi masyadong presentable ang kanilang pagbihis, kanilang kabihisan. Minsan physically disabled, pag nakakita po tayo na mahirap, yung parang wala naman tayong mapapala sa kanila, na para pang sila pa yung mangungutang sa atin, paano ba natin sila tinatrato? Yan po ang kabuuan ng sinasabi ni Apostle James. Sana ang ating pananampalataya sa Panginoon is not with the respect of persons. Hindi po yung pagrespeto sa kanila, no? But in terms of how we treat them based on how they look. Pero, di ba, how do we treat people na sa tingin natin ay hindi naman, hindi maganda, hindi gwapo, without a pleasing personality, hindi, kumbaga, walang pera, no? Walang status sa lipunan. Let us admit it. Aminin na natin. Minsan, we don't even want to have a conversation with them. Di ba? Gusto natin, kung pwede lang, lumayo tayo agad sa kanila. We don't want anything to do with them. We reject them, di ba? Kahit na wala silang ginagawa. Kahit hindi pa naman sila nagsasalita, kahit wala pang conversation that's happening. Pero ang nasa isip natin, gusto mo nang lumayo. Gusto mo sila layuan. Kaya nga 'di ba sa social media minsan may mga social experiment eh. Mga mayayaman na nagdadamit mahirap, no? Tapos pupunta sa isang car dealership at iba ang trato sa kanila ng mga salesperson kasi feeling nila hindi naman kayang bumili nito nung sasakyan eh. But then again, malalaman nila na mayaman pala to. So, it's, di ba, human nature. That is how we treat people. And if you want further proof, sa mga job openings lang sa Pilipinas eh, no? Yung iba doon, requirement na meron kang pleasing personality. No? Pero anong skill set ang pagkakaroon ng pleasing personality sa office work? Paano to makakatulong sa iyo sa paggawa mo ng mga task mo sa opisina? Well, I do also understand, no? Minsan may mga trabaho talaga na kailangan na requirement talaga to, and this is very reasonable. For example, magpo-promote ka ng isang produkto. Syempre, di ba? It's a promotion.
of a product. So kailangan medyo pleasing personality para the purpose is to entice people to buy the product. Kung ikaw naman magiging artista, karamihan po na nakukuha talaga dyan with pleasing personality kasi ikaw ang product no? Unless magiging kontrabida ka ni FPJ. Dapat nakakatakot yung mukha. So, meron naman mga trabaho that requires pleasing personality. Pero nung panahon ko po, marami ako nakikita sa Manila Bulletin, sa mga Inquirer. Hindi pa huuso na ng internet So, kapag tayo naghahanap nung naghahanap po tayo ng trabaho ng araw, minsan makibabasa mo with pleasing personality. Kahit hindi naman kailangan doon sa trabaho. So, parang sa tingin ko human nature, no, that we treat people based on how they look, based on their status. At yan po ang kinokondem, di ba, ni James, na sana at bilang mananampalataya hindi tayo ganun. We treat each other equally, no. So katulad lang po ng mga disciples sa ating main text na binasa, no, nakakita sila ng taong bulag from birth. And then they asked Jesus, sabi ng mga disipulo, kaninong kasalanan ang pinagbabayaran ng taong ito? Kasalanan ba ng magulang niya o kasalanan niya? No? Well, hindi naman po natin alam kung anong intention ng mga disciples when they ask that question. I don't know if they have an evil intent or if they have an evil thought kung bakit nila tinanong yan sa ating Panginoon Kristo. And to be fair, there might be asking a legit question during that time sapagkat from what I know sa mga panahon po na yon, the religious authorities make them believe na kaya ka may disability dahil pinaparusahan ka ng Diyos dahil merong nagkasala either sa household mo o ikaw mismo ang pinaparusahan. So maybe it's a fair question, but let us not focus on the question, but rather, diba? Let us focus on the beautiful answer that Jesus told them in verse 3. Sabi ng ating Panginoon Kristo, neither had this man sinned nor his parents, but the works of God should be made manifest in him. Biruin nyo, no? Ang ganda Pag kinompare natin, no? Tanong mo, bakit bulag tong taong to? Siguro may kasalanan siya. Siguro meron siyang either siya o yung mga magulang niya may kasalanan. And I remember Job and his friends, no. Si Job na hindi naman nagkasala, lahat tayo makasalanan, no, pero yung wala naman siyang he's trying nagulat ako. He's trying his best, to be for the Lord to be pleased with him, pero siya po ay binigyan ng pagsubok ng Panginoon. Naisip ko lang and his friends came in and sabi ng mga kaibigan ni Job na aminin mo na yung kasalanan mo. Ano yung ginawa mo? Bakit ito pinaparusahan? And sabi nga ni Job, hindi ko nga alam. Diba? Hindi niya alam kung ano yung kasalanan kasi he was trying his best to please the Lord, no? And the same way, diba? When the disciples asked Jesus, sino ang nagkasala para barusahan tong taong to? But don't they realize na lahat naman tayo makasalanan? Diba? If that is the main purpose of the disability, dapat lahat tayo disabled. Kasi wala naman pong hindi makasalanan sa atin. Look at the hearts. No? Parang if it's so easy to point fingers to other people, kaya siya ganyan kasi baka may kasalanan niya. Karma yan, di ba? Even though karma is not being taught in the Bible, no? Pero maraming mananampalataya naniniwala diyan. So, 'di ba? Parang tignan natin yung puso. At napakaganda lang nung sinabi ng ating Panginoon Kristo, walang may kasalanan diyan. Pero kaya siya ganyan para maipakita ang kaluwalhatian ng Panginoon. Oh, what a beautiful answer. And what can we learn about this simple exchange, 'di ba, of communication? Na kung tayo po mayroong disability, imbis na isipin natin, no, na tayo pinaparusahan ng Panginoon, imbis na tanungin natin, Panginoon, bakit? No? Meron bang ginawa ang mga magulang ko? Meron bang ginawa ang mga ninuno ko kaya ako nagkaganito, kaya ako pinanak na ganito? Bakit imbis na 'yun ang isipin natin, bakit hindi natin tanungin ang ating Panginoon kung paano ang pagiging unique mo ay magagamit
para magbigyan siya ng kaluwalhatian. How your uniqueness can be used to glorify God. Ang isa pong example po natin dyan, si Nick, hindi ko alam kung paano i-pronounce to, Nick Vujicic. So Nick, si Nick Vujicic. O sige, di-describe po na lang po siya na maaring nakita nyo na siya sa internet. Siya po ay ang isang evangelist. Siya rin po ay isang motivational speaker pero wala po siyang limbs. So meron lang siya ulo katawan. Wala siyang binte, wala siyang braso. Wala po. So siya si Nick Vujicic. Hindi ko alam kung tama yan. Pero nung ni-research ko po siya, siya ay pinanganak na ganun. And initially, his parents didn't want him. Parang iniwan lang nga po siya sa hospital eh. And when he was in school, in elementary school, imagine the amount of bullying na binibigay sa kanya. Wala kang kamay, wala kang paa, wala kang braso, wala kang binte, Talagang ang limbs niya wala mula dito from the shoulders. Ang meron lang siya toes. So look at, can you imagine the amount of bullying na meron na naranasan niya, aside from the physical hardships na given na dahil nga wala siyang paa at kamay, sabi nga po doon sa internet na he tried to end his life. He attempted suicide because of this. Pero ngayon, he is greatly used by God as an evangelist. At ginamit niya ang kanyang condition, to turn people to have faith in God. So ito siguro yung dapat na tanungin, hindi lang ng mga mga differently abled or disabled na mga kaibigan natin, pero every Christian should ask this question: how can God use me? How does God want to use me? Kasi, di ba, pwede tayong magkaroon ng desire to be used by God. Pero is that what God wants us? Diba? Yan ba yung gustong gawin, yan ba yung gustong ipagawa sa atin ng Panginoon? So isipin din po natin yan. And that is a question that everyone should be asking and praying for. And from the rest of us, we are blessed, na kumpleto ang iyong katawan, wala kang disability. Let us refrain from thinking evil thoughts. Dapat hindi tayo nag-iisip di ba? Nakita ganon, may inisip ka agad na masama. So, what does this mean? Goodness should not only be seen as an act, but as a way of our hearts. Diba? Hindi ang goodness hindi nagsisimula yan sa ginawa mong mabuti. Nagsisimula po yan sa puso mo. No? So, sabi nga po ng ating Panginoong Jesucristo sa Luke 6:45, sabi po niya rito, a good man out of the good treasure of his heart bringeth forth that which is good, and an evil man out of the evil treasure of his heart bringeth forth that which is evil, for of the abundance of the heart his mouth speaketh. So goodness comes from the heart, sabi po ng ating binasa. Kasi in order for us to do good, sabi po dito to bring forth good, it needs to start from our hearts. Dapat nagsisimula sa ating mga puso. So, bukod dito, let us teach our hearts to be gentle. This is how we train our heart to bring forth good. Para mailabas natin yung kabutihan, para magkaroon tayo ng mabuting pananalita, para magkaroon tayo ng mabuting gawa, nagsisimula po yan sa puso. At para magawa po ng puso natin yan, dapat merong kahinahunan. Let us teach our heart to be gentle. Kasi kung meron tayong gentleness or tayo nagiging mahinahon, hindi ka mag-iisip agad ng masama o kung ano man ang gusto mong isipin sa isang tao base sa nakikita mo sa kanya. Hindi yung mag-jump into conclusions ka na kaya siguro siya ganyan kasi ganito. Sabi ng Panginoon, di ba? Judge not, lest ye be judged. Diba? Ang sabi lang niya, mag-ingat tayo. And when we think of something na wala pa namang proof, hindi naman natin alam yung story,
we are already judging. Ang sabi ng Panginoon, judge, righteous judgment. No? Kung tayo ay mag-judge, make sure that you are rightly judging. Yan ang utos ng ating Panginoon. So if you teach your heart gentleness, you will also exercise giving the benefit of the doubt always. No? Always give the benefit of the doubt. So siguro yung tao na yon disabled kasi nagkaroon siya ng aksidente. No? Maybe the accident was caused by someone else. Hindi naman niya ginusto yun. Sino ba naman taong gusto ma-aksidente? Sino ba naman taong gustong ipanganak ng may na merong kakulangan? No? Maybe put yourself in their shoes before we judge them. Maybe isang tao na to na wala namang disability pero may ginawang isang aksyon, may ginawang isang bagay na hindi mo nagustuhan. Isang bagay na nakaka-offend para sa iyo, no? Natisod ka, so to speak. Baka meron siyang legitimate reason. Baka naman merong mga consequences or instances sa kanyang buhay na nagkaroon siya ng limited choices. And then the part of that limited choices based dun sa kondisyon niya sa buhay ay yung action na ginawa niya that could have offended you. So, hindi mo lang siguro nagustuhan ang kanyang ginawa, pero tinanong na ba natin, inintindi na ba natin kung ano yung reasoning behind the action. So, yung susi po dito, mga kapatid, is that we make sure that even in our thoughts, kahit sa ating pag-iisip, let us always think of the goodness of the person. Na magbigay tayo ng benefit of the doubt na ang ginawa niyang yun ang tingin niyang mabuti. No? Na let us always try to understand first bago tayo, di ba, bago tayo maging emosyonal o bago tayo magkaroon ng mga pag-iisip na hindi naman natin na-verify kung tama, bago yun mag-take over sa ating bibig at sa ating mga ginagawa, sa ating mga gagawin. So, yun lang po yun, Goodness in a different angle. Goodness in our thoughts. Let us always think about the goodness na merong good intention ang mga tao. No? Of course, unless otherwise proven wrong. Sabi nga naman ng Panginoon, be wise as serpents, diba? Kung nakita mo naman, mali talaga yung ginawa niya, hindi talaga magandang intention niya, then of course, you've already proven it. Pero initially, when you look at the person, when you see the person do something, diba? Bigay naman ng benefit of the doubt. Magbigay tayo ng parang, diba? Ano yung reason behind the action? What is the reason behind the words? No? At let us always think good to our brethren. Let us always think good to all people. Unless, diba? That we've proven na talagang sinadya nila or talagang they have evil intentions. Then we should be wise as serpents, sabi ng ating Panginoon. So, that leads us to our second point, no? The second point for today is goodness and gentleness in your action. Goodness and gentleness in your action. Sabi po ng Hebrews 13. Hebrews 13 verse 20 to 21. Sabi po rito, now the God of peace that brought again from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant, make you perfect in every good work to do His will, working in you that which is well-pleasing in His sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. So kapag tama na po ang ating puso, pagka na-equip na natin ang puso natin to do good work, na sinasabi nga po dito, once your heart is right, then you will be equipped to do good work, which is pleasing to the sight of the Lord. Ito ay kaaya-aya sa paningin ng Panginoon. Sabi nga ng verse 21, it makes us perfect as saved people through the blood of Jesus Christ. Bilang mananampalataya, diba? It makes us complete. Not yung perfect na word dito is denoting completeness. No? Naligtas ka mula sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon Kristo. Now you are commanded to do good works, and if you do good works, then we are complete. And how do we do good works? Again, it starts from the heart. We need to have a right heart before we are able to do good works.
And let us always remember, no, na kapag tayo gumawa ng mabuti, maaaring tayo, no, ang ating personality, tayo bilang tao, talaga may desire tayo na gumawa ng mabuti. Maaaring tayo yung gumagawa, no, for the greater good. Tayo yung mismong, hindi kumbaga, di ba, pwede kasi na you strategize and then you let other people do the work, pero pwede rin ikaw mismo yung gumagawa ng mabuting gawa. Pero sana hindi po tayo maging mayabang, no? Let us not be prideful na ang na-elevate natin, sarili natin when we do good works. Kasi we have a tendency to do that, no? Na ginawa ko yan dahil sa akin, kaya ganyan, no? Kaya umunlad yan dahil sa akin. Kaya naging maayos yan dahil sa akin. I mean, then we're not glorifying God anymore. We're glorifying ourselves. And that is not a good work. Hindi po yung kasama sa mabuting gawa. Remember that the only names that we should praise and elevate is God's. Diba? God the Father, our Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit. No one else. Wala nang iba. It's not our names. It's not our position. It is just by the grace of God that we are able to do this. And the only one worth praising and elevating is God, hindi po tayo. No? We are, lest we forget, no, that we are nothing. Tayo ay tagagawa lamang po ng mga bagay na dinisign po ng Panginoon para sa atin. Hindi po tayo yung nag-initiate niyan, hindi tayo yung nakaisip niyan, hindi tayo yung nag-imbento niyan, no? Hindi tayo gumagawa ng mabuti out of the goodness of our hearts. Diba? The heart is deceitful, sabi ng Biblia. So, why take the credit? We don't have the right even to take the credit for the good work that we are doing. Kasi karamihan po sa atin, di ba? We do good. Mabuti tayong tao, gumagawa tayong mabuti para makita ng tao. No? Para mas maraming likes, para mas maraming comments, no? Na amen. Diba? Keep on. Minsan check our hearts din, no? Baka kaya lang tayo gumagawa ng gawain kasi gusto lang nating makakuha ng hearts, likes, comments. Hindi po 'yun ang tamang dahilan, no? Baka ang ginagawa po natin kaya tayo gumagawa ng mabuting gawa kasi gusto lang natin i-promote, no? Na tayo ay mabuting tao, na meron tayong pure hearts. No? Pinopromote natin yung sarili nating kakayahan, pinopromote natin yung sarili nating kabutihan. Sabi nga ng Panginoon, there is no one that's good. Just God. Anong pinopromote natin? Kayabangan. No? Ang mas nakakalungkot dito mga kapatid, no? What's more alarming is that the number of people na gumagawa sila ng mabuti kasi akala nila ito'y makakapagligtas sa kanila. Maraming tao ang gumagawa ng mabuti kasi akala nila pupunta sila sa langit pagka marami silang ginawang mabuti. Mga kapatid, the only way to heaven is by believing and trusting our Lord Jesus Christ. Our works are but filthy rags, di ba? Nung hindi pa tayo mananampalataya, ang ating gawa ay parang maduming basahan lang. Ngayong mananampalataya na tayo, we are commanded, no? Now that we are believers and now that we are saved, that we are going to heaven, now we are commanded to do good works. No? Hindi po 'yan ang nakakapagligtas, mga kapatid. Sa mga kaibigan po natin, no? Kahit gaano karaming pera ang ibigay mo sa church, kahit gaano karaming mabuting gawa, kumbaga kahit gaano karaming pinakain mo, tinulungan mo, diba? Hindi po nabubura ang ating mga kasalanan at tayo pupunta pa rin po sa impyerno. Sad to say, yes. Hindi po kasi yun ang susi papunta sa langit. Isa lang po ang susi sa papunta sa langit, ang pananampalataya at pagtitiwala po sa ating Panginoong Jesucristo. At ito po ang dapat pagkatiwalaan sa Kanya, ang Kanyang dugo, ang Kanyang innocent blood ay tinigis po niya sa krus ng Kalbaryo. Siya po ay namatay, dilibing at muling nabuhay sa pagkatapos ng pangatlong araw
At sa pamamagitan po nito, ang kanyang dugo ay lumilinis po sa ating mga kasalanan. He paid our debt, no? Ang ating utang, ang ating mga kasalanan, kanya pong binayaran ng kanyang dugo. At sa ating pananampalataya sa kanya, ang nangyayari po, ang dugo na inosente ng ating Panginoong Kristo ang tumatakip sa atin upang pagtinignan po tayo ng ating Diyos Ama. Hindi po ang kasalanan ang makita niya sa atin, kundi ang purity, di ba, ng ating Panginoong Kristo, sapagkat ang kasalanan po natin ay inako na ng ating Panginoon. Siya na po ang pinarusahan para sa atin. That is what we need to believe in order for us to have a way to heaven. So, linawin lang po natin. Total, pinag-uusapan na rin naman natin. Mabuting gawa, gentleness, na sana, when we do good, no, it is for the right reasons. We do good because we are saved. We are already saved. We do good because it is the will of God. It is not because of us. No? So, remember, being good and gentle has always been God's will. Ito ay mula sa simula pa ang intensyon ng Diyos sa atin. Ito ang proof natin, Genesis 1:31, no? The first chapter of the first book of the Bible. Sabi po sa verse 31, and God saw everything that He had made, and behold, it was very good. And the evening and the morning were the sixth day. So as created beings, di ba, bilang mga nilalang ng Panginoon, we are supposed to be good from the very beginning. Pag sinabi natin good, syempre kasama na po dyan lahat ng good. Di ba? Gentleness, lahat na po dyan yung mabuting pag-iisip, mabuting puso, mabuting gawa. No? Even from the very beginning of the creation, that was the design. Sabi nga ng Panginoon, everything that He created, He saw it, and it was good. That is until, of course, sin entered man's heart. Everything was good until man sinned against God. So, wag ho tayong magyabang sa pagiging mabuti natin. Yung idea hindi galing sa atin. It was a design from God. And we were just doing what we're supposed to be doing since the start of creation. No? Wala tayong dapat ipagyabang sa Panginoon. Everything that we do is just dapat lang ginagawa natin. Diba? It is our responsibility as Christians to do them. No? So, dito po tayo magtatapos. Let me leave you with this verse. Proverbs 24:23. Sabi po rito, these things also belong to the wise. It is not good to have respect of persons in judgment. So mga kapatid, do not think of evil thoughts dahil sa appearance ng tao, dahil sa status ng tao. And do good and be gentle, diba? Hindi para makita ng tao, but for us to be doing our duty as a Christian. So do good, be gentle in every given opportunity as we walk the path of a true Christian. Nawa po yung naging pagpapala ang ating short devotion this afternoon at nais ko rin pong humingi ng pamanhin sa ilang pag-iingay po ng aming mahal na alaga. Tayo po ay dadako na sa ating pananalangin, and please join us until we finish our prayer. At kung meron po kayong maaalala mula po sa ating listahan, pakibanggit po ito sa ating prayer. Wala po rito. Okay. Let us prepare our hearts as we pray to the Lord. Let us pray. Ang naming banal na nasa langit, muli salamat po sa inyong salita. Salamat, Panginoon, sa inyong paggabay sa amin ngayong hapon ito. Nawa, Panginoon, ang dalangin po ay magamit po namin ang aming natutunan ngayong hapon ito sa araw-araw po sa aming buhay. Tulungan niyo kami, Panginoon, na ma-exercise namin, Panginoon, ang fruit of the Spirit na amin pong tinatalakay
these past few Tuesdays. Kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa inyong biyaya at pagpapala sa lahat po na nagdiwang at magdiriwang po ng kanilang kaarawan, Panginoon. Ang panalangin ko ay bigyan niyo po sila ng mahabang buhay, O Lord, at patuloy niyo po silang pagpalain at gabayan. Dalangin ko rin, Panginoon, ang church anniversaries ng MIBC Antipolo sa November 24 at sa MIBC Silangan po, Panginoon, we are celebrating 8 years in the ministry. At patuloy niyong pagpapala at paggabay sa gawain. Ang inyong kalooban po, Panginoon, ang masunod po ang inyong church. Salamat din po, Panginoon, sa inyong healing grace, sa traveling mercies, O Lord, na pinagkakaloob niyo sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat niyo sa bawat isa, Panginoon, sa araw-araw po. Kami po ay nanalangin sa inyo, Panginoon. Bigyan niyo po ng comfort ang Hernandez family for the passing po of Mr. Larry Hernandez. Nawa, Panginoon, ay makita po nila ang inyong kaluwalhatian sa malungkot na bagamat malungkot ang pangyayaring ito, Panginoon, patuloy kayo makilala ang kanilang mga mahal sa buhay. Nalangin din namin, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay na mayroon pong karamdaman. Patuloy niyo pong palakasin at pagalingin si Loreline Angpuan sa kanyang hyperthyroidism. Patuloy din namin nilalapit si Jeffrey Noche sa kanyang sakit sa tiyan, si Ana Polito po sa kanyang goiter problem, si Angelina Cotriano na na-stroke. Dalangin namin, Panginoon, ng full recovery po ni na Gay Castillo Doctor, ni Cassen Castillo, ni Eliza Rojas, ni Norma Castillo, ni Francesca Audrey Abad, ni Tatay Tony Garovillas at ni Sister Dang Chua. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, si Ma'am Madel Mabalot na may osteoarthritis, si Yen and Brian Magserevic, bigyan niyo po ng good health at recovery. Maging ang Ima Zeni Paras, bigyan niyo po siya ng maayos na kalusugan, pagaling sa kanyang karamdaman. Ang baby William Yen, bigyan niyo po ng good health. Meron po siyang hyperacidity and high blood pressure, kaya po magpagaling sa kanya. Unahin ko rin namin, Panginoon, si Geraldine Tenco sa kanyang recovery, si Kevin Bihasa na may heart enlargement, Panginoon, ang Nanay Elvie Rivas, pagalingin niyo po sa kanyang pananakit sa likod, Ma'am Joyce Digan sa kanyang gallstones, ang kanyang surgery. Nawa, Panginoon, ay patuloy niyo po siyang pagalingin upang hindi na kailangan ito. And then maging kanya ng pinansyal na pangangailangan. Dalangin ko rin, Panginoon, si Armilio Hapitana na gumaling pong bukol sa kanyang liig. Nanay Susan Jose, Panginoon, sa pananakit ng kanyang katawan at tuhod, kuya pa magpagaling sa kanya. Si Mama Glo Aguton, bigyan niyo po ng kalakasan at kalusugan. Si Ate Risa Hardiniano, pagalingin niyo po ang kanyang gout, arthritis and high cholesterol, ang kanyang mga anak na si Marlon at na may hypertension and hyperthyroidism, at si Moises na may kidney problems and hypertension, kayo rin po magpagaling sa kanila. Si Sir Baby Aya, patuloy niyo pong magalingin ang kanyang blood pressure at ang symptoms ng kanyang thyroidism. Si Monica Hernandez, Panginoon, inyong pong pagilingin, siya po ay nasa ospital. Nalapit namin, Panginoon, ang prayer request po ni El Adria Sancorda. Dalangin namin, Panginoon, pagalingin niyo po si Lily na kanya pong anak, hindi na po kumalat ng kanyang rashes, at ako'y patuloy niyang pagalingin. Si Tita Joy Lademora, Panginoon, maging favorable po ang results ng kanyang biopsy, Panginoon, na hindi na po ito maging cancerous. Nalapit din namin, Panginoon, si Maria Gan at si Tita Josefina Adrias, kayo pong magpagaling sa kanila. Nalapit namin, Panginoon, sa Tita Annette Kiven, meron po siyang insomnia. Si Monioli Jacinto, ang kanyang high blood pressure, kayo pong magpagaling sa kanila. Nalapit din namin, Panginoon, si Christine Sarmiento, ang kanyang family, bigyan po ng good health, pagilingin sa kanilang mga karamdaman. Nalapit namin, Panginoon, si Preacher TJ Mabalot na mayroong high blood pressure. At langin din namin, Panginoon, ang health conditions po na Sister Malulao, ni MJ Publico at ni Malu Aludel. Huwag po magpagaling sa kanila, maging kay Preacher Nelson Trinidad na may bacteria sa lungs. Nalapit ko, Panginoon, ang complete healing and recovery ni Sister Myrtle Garcia,
si Mami Amihan and si Nick Yabot, pero po silang sciatica, kayo po magpagaling sa kanila. Dalangin ko rin po ang sister ni Bing Ren Severino sa kanyang karamdaman, sa po ay diabetic. Maging ang Kuya Niel Mercalesha, Panginoon, patuloy namin siyang nilalapit sa inyo sa pananakit po ng kanyang likod at mataas na blood sugar. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, si Auntie Nenita Saria. Ang panalangin ko ang kanyang complete recovery at maging financial na pangangailangan po sa kanyang medication. Si Ate Teddy Guzman, dalangin ko rin ang kanyang recovery. At si Don Big Bariso Dairit, patuloy namin na dinadalangin sa pagkabakterya po ang kanyang pangangatawan, kanyang anak. Kaya po magpagaling sa kanila, maging kay JJ na nilalagnat po dahil sa sugat. Patuloy namin nilalapit ang Brother Wilson sa kanyang mata na nandalabo, maging kalakasan po ng kanilang pangangatawan. Nilapit namin, Panginoon, ang mga mahal namin sa buhay na may galibang karamdaman, kayo po magpagaling sa kanila. Si John Santos, si Isagani Ilaya, si Esther Mariano, si Rex Rosales na may nagdadialysis, si Emma Reyes, si Lorea Jade Borja, si Julita Elisiralte, si Corazon San Jose, si Giselle Juarez, Amparo Cruz, Cheryl Espitonia Valle, si Frank Zapata, at si Mary Reba Monte ng ganun po mga cancer. Kayo po magpagaling sa kanila. Malapit ko rin, Panginoon, sina Efren Inocencio, Mary Ann Larel Bucat, si Perdis Kaar at si Frank Hartina may mga komplikasyon sa diabetes. Bilangin ko, Panginoon, ang inyong pagmimirakulo sa buhay po ng mga mahal namin sa buhay na nabanggit. Kayo, Panginoon, po ang our great healer. Kayo po magpagaling sa kanila. Kayo din po mag-provide pa nilang mga pangailangan. Ito rin namin nilalapit ang mga expectant mothers namin, si Sister Gracie Casmundo, si Sister Mia Miller, si Dr. May Halili na, Panginoon, kayo po magaling ang maggabay sa kanilang pagbubuntis, mag-health po kanilang pangatawan hanggang sila po ay makapanganak. Nilapit din namin, Panginoon, ang ilang mga prayer request po ng aming kapatiran, ang Tito Garrett Shua, ang Sister Dangat at Shua family, kayo po ang patuloy na gumabay po sa kanila sa pagpapagpapit po sa kanila sa ministeryo. Dalangin ko rin po, Panginoon, patuloy na pag-iingat ang kanilang heart's desires, O Lord, at patuloy na paggabay kay na grace, faith, and mercy. Dalangin din namin, Panginoon, sina Emily Youth, patuloy na bigyan ng kalakasan, si Christine Katibu, bigyan niyo ng kalakasan at guidance, Panginoon, ang aming pamilya. Ito niyo pong bigyan ng proteksyon, pagpapala, maayos na kalusugan, spiritual growth. Ishem, bigyan niyo po siya ng wisdom sa kanyang pag-aaral, knowledge and understanding, perseverance and maturity. Ang ilipad, Panginoon, bigyan ng kalakasan, wisdom sa aking leadership at may sa aking pagtatrabaho, Panginoon, at ministries. Yung Sheila po, bigyan niyo po siya ng kalakasan, kalusugan, at wisdom po sa kanyang business. Nalalapit din namin, Panginoon, si Brother Robert Soriano sa pag-aayos po ng kanyang petition papers. Ang Nanay Doris Santos, patuloy kong pinapanalangin ang kanyang physical and spiritual strength. Dalangin ko rin, Panginoon, ang spiritual life and studies ng Brother Sam, Sister Milka, and Brother Sean. Maging ang pag-iingat niyo po sa Pastor Mike Digan and kanyang family. Pati maging, Panginoon, si Sister Malula o kanyang family. Dalangin ko kanyang spiritual growth and protection. Mga Rapista and Pastor General Rapista, kanilang ministry po sa Bawahan, kayo po magpala sa kanila. Dalangin ko rin ang guidance and provision niyo po, Panginoon, para sa Innocentia family. Ang patuloy na protection po at pag-iingat at good health para kay Aida and family. Nilapit din namin, Panginoon, si San Bernardo, bigyan niyo po siya ng good health and strength ng Ate Beth Akong and family. Patuloy niyo po silang gabayan, patuloy niyo po silang pagpalain. Nilapit din namin, Panginoon, ang Sister Yoli Jacinto, kanila po mga kalusugan. Ang dalangin ko rin po, Panginoon, mga mahal po sa buhay na Ma'am Baby Killiamere, bigyan po ng spiritual strength ang kanyang heart's desires, Panginoon, maging kanyang mga anak at mga apo, kayo po gabay sa kanila. Malapit din namin, Panginoon, ang healing para kay Baby Aya Pestrus, ang pangangailangan po pinansyal para pa sa pag-aaral ng mga anak ng Brother Marsaren, maging kalakasan po ng kanyang nanay si Leonardo sa akin. Lalapit ko pa, Panginoon, ang Urhino family, bigyan niyo po ng pag-iingat ang bawat isa, bigyan niyo po ng physical and spiritual strength ang bawat isa. Nilapit ko rin, Panginoon, si Beth Corios, bigyan niyo po ng good health and spiritual growth at pag-iingat sa araw-araw.
Ngayon din Panginoon, ang Zapata family, bigyan niyo po ng good health at palakasin ang kanilang spiritual life. Nilalapit ko po si Teacher Edith Jose sa kanyang kalakasan at buting kalusugan at maging ang Nanay Susan Jose, bigyan niyo po ng kalakasan at kalusugan at ang kanyang heart's desire, O Lord. Nilalapit ko rin Panginoon si Sister Jolie para sa kanyang heart's desire, ang Tatay Nick Santos, ang kanyang family, bigyan niyo po ng kalakasan at kalusugan, maging kanya pong anak na si Jun Santos. Nilapit din namin Panginoon ng Blessed Hope Christian Academy, patuloy niyo Panginoon na pagpalain, tubayan, mga namumuno po rito. Kaya ko rin ang MIBC Silangan sa nalalapit po na anniversary, kayo po ang magbigay ng gabay para sa amin Panginoon, sa aming leadership. Ngayon Panginoon sa provisions po na makakailanganin po to celebrate 8 years of the ministry. Dalangin ko rin Panginoon si Deacon James Eclevia, nilalapit ko po siya, bigyan niyo po ng health, maging kanyang spiritual and physical na kalakasan ng family. Ang resulta po ng ongoing case sa Meralco ni El Adrias, maging favorable po sa kanila ang resulta nito. Nadalain ko rin Panginoon na pag-aaral ng Brother Wilson sa salita ng Panginoon, maging ang arating church anniversary at magkawain po sa church. Nadalain ko rin Panginoon si Sister Lynn Hapitana, bigyan niyo po ng good health ang kanyang family at patuloy na ingatan. Dalain ko rin Panginoon ang Sister Bingay Severino, patuloy niyo po bigyan ng kalakasan at kalusugan, patuloy niyong gabayan at bigyan niyong biyaya Panginoon ang kanyang mahal sa buhay, ang Nanay Puding at Nanay Marisa at ang kanyang mga mahal sa buhay at MIBC family. Nilalapit ko Panginoon si Angelica Suarez, kanyang problema sa kanyang family. Pagalingan niyo rin po ang sugat sa ulo ng kanyang mga anak at patuloy niyong ingat ang kanyang tatay, kanyang asawa at bigyan niyo po sila ng lakas. Nilalapit ko rin Panginoon si Elhan Porda, ang financial stability po ng kanyang family, kayo po mag-provide para dito. Nilain ko rin Panginoon si Veronica Belen, kapag apply po siya ng scholarship sa kanyang pag-aaral at patuloy bigyan ng wisdom and knowledge magiging kanilang financial na pangangailangan. Patuloy pong ingatan Panginoon ang Brother BJ Sabate at ang kanilang family sa kanilang mga travels. And then dalayan ko rin Panginoon mga nabanggit po na senior citizens and elders kanina, kayo po ang mag-provide ng kanilang pangangailangan, kayo po magpagaling ng kanilang mga karamdaman, alisin niyo po sakit ang kanilang nararamdaman at patuloy niyo po silang bigyan ng provision sa araw-araw. Lapit din namin Panginoon ng mga online ministries, kayo patuloy na magpala, kayo patuloy na mag-equip, kayo po magpatuloy na mag-provide mga pangangailangan po ng inyong mga manggagawa. Dalayan ko Panginoon ang lahat po ng nanonood ngayong araw na to, hanggang sa mga manonood pa, kanilang po mga prayer requests, kanilang heart's desires, at patuloy po na magamit ang ministry ito sa kanilang spiritual growth. Dalayan namin ang salvation of our friends and loved ones, na sila po ay makakilala sa amin Panginoon Kristo at magkaroon ng pananampalataya sa Kanya. Then patuloy namin dinadalangin ang safety po ng bawat isa sa darating po na bagyong si Marcy. Maraming salamat po Panginoon, salamat po sa inyong habag, salamat po sa inyong biyaya. Po ang aming mga panalangin, pangalan po ng aking Panginoong Kristo. Amen at amen. Amen. Ayan, maraming salamat po at patuloy nyo kaming sinamahan hanggang matapos po ang ating pananalangin. At tayo po ay babating na po sa ating mga nakasama ngayong hapong ito. Ano po? At tignan ko lang po rito. Okay, magandang hapon po. Salamat sa pagsama po sa amin. Ma'am Joyce Digan, Nanay Elvie Rivas, Ma'am Baby Villamiel. Salamat po Nanay Lourdes Mercalesha, Nanay Susan Jose, Nanay Amihan Yabut, kay Ate Lisa Hardiniano, good afternoon po. Salamat din po kay Domingo Sibonga, kay Sister Carmelita Belen, Sister Helen Ortiz Paras, kay Veronica Belen, Teacher Elito Jose, good afternoon po. Salamat din po kay Ma'am Teng Orhino, good afternoon. Nanay Winnie Karame, magandang hapon po. Maging kay Bing Rain Severino, belated happy birthday din po. And then nakasama po rin natin Pastor Nelda Tour, good afternoon. Kay Nanay Lydia Inocencio, Pastor Gerald Rapista, magandang hapon din po. Salamat po sa pagsama sa Hardin ng Panalangin. Sister Venus Belen, Auntie Nenita Saria, we are continually praying for you. And then we will visit you very soon. Ano po?
And then aming kaibigan si L. Andres Sancorda, magandang hapon po, praying for Lily. At maging sa ilang mga prayer request po, we'll continue to pray for you. Ate Beth Akong, good afternoon din po. Tatay Nick Santos, magandang hapon po. Kay Salvacion Vargas, magandang hapon din po. Salamat po sa pagsama sa atin ng panalangin. Maging kay Preacher Manny Nicolas, magandang hapon po, Preacher. That kay Brother Eugene Cabaya, magandang hapon po. Kay Mary Ann Enciso Araya, magandang hapon din po. Kay Deacon James Eclevia, magandang hapon po. Kay Brother Romar Bernales, magandang hapon. Maging kay Sister Lynn Monsale Avestros, magandang hapon po. Kay Sister Jenny Escobar, magandang hapon. Brother Marsaran, good afternoon din po. Nakasama rin po natin si Ate Lani Alvarez Mapesa, magandang hapon po. And then regards din po kay Nanay Daisy and kay Kuya Dennis. Sige, kay Desa na rin, regards na rin. And then Romena Galdones, magandang hapon po. Kay Marites Santos, magandang hapon din po. At nakasama rin po natin si Anthony Hiponia Santos, magandang hapon po. Yan po ang ating mga nakasama at pamanhin po kung meron akong hindi nabanggit. At we always encourage you po to leave an emoji or comment para po yan ay mag-register sa ating live. Yan po. At ang hardin po ng panalangin ay babalik sa Thursday sa pangunguna po ng Preacher Gary Chuan, Sister Dang. Bukas po ang prayer meeting ng MIBC Silangan sa pangunguna po ng Pastor Mike Tigan. At muli, maraming salamat po and thank you for continuing to be an encouragement to us. At tayo po ay patuloy na nagpapasalamat sa bawat isa sa inyong suporta. Uli, ito po ang inyong lingkod ng Preacher Lester Yabut kasama po ng Ma'am Sheila and Brother Shem. Patuloy lamang po tayo magtiwala sa Panginoon. God bless you all.